sino po aminado, dito sa pagtatapos, nalalapit na pagtatapos ng taon, ang dami mong naging realization, ang dami mong na-realize sa buhay mo. At the same time, sa iba't ibang areas ng buhay mo. At sino po rito aminado, maraming mga itinuro ang Panginoon sa mga naging karanasan mo. Alam niyo po, again, ang dami nating natutunan, ang dami nating na-realize, and at the same time, sino po aminado, dito sa nalalapit na pagtatapos ng taon, ang dami mong pinilit kayaning mag-isa, pero na-realize mo, hindi mo pala kaya. Totoo ba yan? Marami tayong mga sinubukang kayaning mag-isa, pero dito sa nalalapit na pagtatapos ng taon, pinakita sa atin ng Panginoon na may mga bagay pala talaga na kahit pilitin natin kayanin, hindi natin makakayang mag-isa. Napansin niyo yun? Pinilit mong kayanin mag-isa yung relationship mo, but until now, parang sa halip mapabuti, parang lalo ka pang na-broken heart. Napansin niyo yun? May mga tao na pinilit kayanin yung sitwasyon sa kanyang relationship, pero again, sa halip mapabuti, parang lalo pa siyang nasaktan. May mga tao na pinilit kayanin mag-isa yung mga pangarap niya, but until now, parang sa halip mapalapit ka, parang mas napalayo ka pa doon sa katuparan ng mga pangarap mo. At pinilit mong kayanin mag-isa finances mo, but until now, parang sa halip makaahong ka, parang lalo ka pang nababaon. Napansin niyo yun? Kasi nga madalas sa totoo lang, pansinin niyo, hindi ka naman kinulang sa pag-ibig, sa pag-iingat ng relationship mo. Minsan, kinulang ka lang pala talaga doon sa pagsusuko nito sa kamay ng Panginoon. Alam niyo po, madalas sa totoo lang, hindi ka naman talaga kinulang ng courage sa pag-abot ng mga pangarap mo. Minsan, o madalas, kinukulang lang tayo ng pagsusuko ng mga pangarap natin sa kamay ng Diyos. At ito po ang totoo, madalas sa totoo lang, hindi ka naman kinulang ng skills sa pag-handle ng pera. Kasi nga, bata pa lang, marunong ka ng humawak ng pera, pero pansinin nyo, yung reality na sa halip na tayo ay dumating doon sa point ng ating buhay na matuto, pero minsan hindi tayo natututo. Alam niyo po, again, ito yung pinapakita sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, madalas ang problema, kahit hindi natin aminin, nung panahong kaya mo, yung mga nangyayari pa sa iyong relationship, ni hindi naman sumagi sa isipan mo na isuko ito sa Panginoon eh. Totoo po ba yan? Napansin niyo yan? Noong mga panahong okay pa yung mga nangyayari doon sa iyong pangarap, ni hindi naman talaga sumagi sa isipan mo na lumapit sa panahong okay pa yung mga nangyayari doon sa finances mo, ni hindi naman talaga sumagi sa isipan mo na isuko yung finances mo sa Panginoon eh. Totoo po ba yan? Bakit? Kasi nga, ito po yung natural instinct natin. Yung bilang tao na hanggat kaya-kakaya, tayo nahihirapang isuko yung maraming mga bagay na dapat umpisa pa lang sinuko na natin sa Panginoon simply because meron tayong natural instinct na hanggat kaya natin kakayanin natin. Hanggat may magagawa tayo, gagawa tayo. Hanggat meron tayong nakikitang solusyon, susolusyonan natin. Now, alam niyo po, tingnan natin, para mas maunawaan pa natin yung ibig sabihin ng surrendering on a biblical perspective, tingnan natin yung sinasabi dito sa Exodus chapter 3 verse 5. Sabi dito, take off your sandals, for the place you are standing is holy ground. Hubarin mo ang sandalya sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Alam niyo po, ito yung eksena kung saan kausap ng Panginoon si Moses. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, nung nandoon siya, nung kaharap na ni Moses ang Panginoon sa pamamagitan ng burning bush, yung hindi hindi natutupok na haliging apoy, ang sabi sa kanya ng Panginoon, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat ito ay banal na
dako o puok. Sa unang tingin, para itong isang akto ng reverence or ng paggalang. Sino po aminado? Ito yung pagkaunawa mo before, dito sa bagay na ito. Sa kanila pong panahon, sa panahon nila Moses, sa kanilang kultura, meron itong mas malalim na kahulugan. Pag hinubad mo ang iyong sandalyas, meron kang ipinahihiwatig na higit pa sa usapin ng paggalang. Hindi lang ito basta paggalang o reverence, kaya mo ginagawa. Ano ibig sabihin ito? Sa kanilang kultura, ang paghubad ng sandalyas ay hindi basta-basta pagpapakita lang ng paggalang, kundi ito ay akto ng pag-surrender ng iyong rights or karapatan. Iyon ang ibig sabihin, kaya hinuhubad ng isang tao sa kanilang panahon ang kanilang sandalyas ay para ipakita na sinusuko niya yung kanyang rights or sinusurrender niya yung kanyang karapatan. Pansinin niyo sa Ruth chapter 4, verses 7 to 8, one party took off his sandals and gave it to the... Ito po sa Tagalog version, sabi rito, ito ang kaugalian ng unang panahon sa Israel tungkol sa pagtubos at tungkol sa pagpapalitan upang pagtibayin ang lahat ng mga bagay. Hinubad ng isa ang kanyang panyapak at ibinigay sa kanyang kapwa at ito ang paraan ng pagpapatotoo sa Israel. Kaya't nang sabihin ng malapit na kamag-anak kay Boaz, bilhin mo para sa iyo, ay hinubad niya ang kanyang panyapak. Sa mga hindi pa po pamilyar sa bahaging ito ng Biblia, ito yung kwento sa buhay ni Ruth at ni Boaz na ninuno ni Haring David at pinagmulan ng lineage ng lahi ng ating Panginoong Jesus. Ang simula po ng kwento, si Naomi at Elimelech, mga Israelita na biyanan ni Ruth, pumunta sila sa Moab during the times na nagkaroon ng matinding tagutom sa Israel. So, pumunta sila roon para doon mamuhay, maghanap ng kanilang magiging kabuhayan. So, sad to say, during the time ng kanilang pag-stay doon, namatay yung asawa nitong si Naomi na si Elimelech at the same time, yung kanyang mga anak. Yung kanilang dalawang anak na lalaki ay namatay. So, natira na namumuhay si Ruth at yung kanyang dalawang manugang na babae, si Ruth at si Orpah. So, kasama ang kanilang biyanan na si Naomi. So, isang araw, dumating ang balita kay Naomi na okay na yung kalalagayan, muling pinagpala ng Panginoon ang Israel, sumagana na uli, at siya ay nagpasyang bumalik sa Israel. Sa kanyang pagpapasya na bumalik sa Israel, ang kanyang nakasama ay si Ruth. So, doon sa kanilang pagbabalik, mayroong isang kamag-anak yung asawa ni Naomi, si Elimelech, na nagngangalang Boaz, na naging maayos ang pakikitungo kay Ruth, nagkamabutihan sila, at dito, nagkaroon sila ng isang maayos na relasyon. Ang problema, sa kanilang kultura, meron pa palang mas malapit na kamag-anak itong si Elimelech, na dapat siya yung bibili ng lupa nila Elimelech nung biyanan ni Ruth, and at the same time, siya rin yung sasalo bilang asawa ni Ruth. So, yun ang problema. So, kasi nga sa kultura nila, first in line na bibili ng lupa, again, yung pinakamalapit na kamag-anak. At the same time, first in line din sa pagsalo sa maiiwang asawa. So dahil doon, kinausap ni Boaz itong kamag-anak nila doon sa city gate o doon sa tinatawag na pintuang bayan kung saan ginagawa yung mga legal matters. So dito, nag-usap sila, but again, according doon sa ating binasa, hinubad nung pinakamalapit na kamag-anak ni Boaz yung kanyang sandalyas at sinabi kay Boaz, bilin mo ang lupa at ikaw na rin yung magiging asawa ni Ruth. So ibig sabihin, sinusukunan niya yung kanyang karapatan para bilin yung lupain ni Ruth o ng mga biyanan niya at yung pagiging asawa nito. So, ano pinapakita rito?
The same concept ng ginawa ni Moses nang hubarin niya yung kanyang sandalyas. Sa kultura nila Moses, pag tumatapa ka sa lupain na pag-aari ng ibang tao, hinuhubad mo yung sandalyas mo. Pag-acknowledge na hindi ikaw yung may-ari ng lugar na yon. Hindi ikaw yung may control ng lugar na yon. So, ito, dinideklara mo, pag hinuhubad mo yung sandalyas mo, tumatapa ka sa lupain ng ibang tao, dinideklara mo na hindi ko ito pagmamay-ari. Hindi ako ang may control sa bahaging ito at ako ay nagpapasakop sa may-ari ng lugar na ito. Iyon ang ibig sabihin nung ginawa nitong si Moses. So, the same gesture na nagsusuko ka ng karapatan mo doon sa may-ari. The same gesture pag lumalapit ka sa lugar ng hari. Sa kanila pong panahon, kinakailangan bago ka lumapit sa hari, hubarin mo ang iyong sandalyas. The same gesture pag nag-a-acknowledge ka ng higher authority. So nang sabihin ni Lord kay Moses na hubarin mo ang iyong sandalyas, hindi niya hinihingi na igalang mo ako sa lugar na ito. Hindi ito. No, what the Lord asking for Moses is recognize the honor. Ano tinuturo nito? Si Moses, hindi lang siya nagpapakita ng paggalang sa paghuhubad ng sandalyas niya, he was surrendering his right and accepting God's rule. On that scene, in front of burning bush, malinaw ang message ni Lord kay Moses. Moses, ako ang may-ari ng buhay mo. Ako ang may-ari ng mission mo. Your life is not yours. Your mission is not yours. The same concept when we surrender to the Lord, the different areas in our journey, sinasabi natin sa Diyos na, Lord, ikaw ang may-ari ng relasyon ko. Lord, ikaw yung may-ari ng pangarap ko. Lord, ikaw yung may-ari ng finances ko. Alam niyo po, pag nagsusurrender tayo sa Diyos ng isang area ng buhay natin, hindi lang natin pinapakita yung paggalang sa Diyos, kundi ina-acknowledge natin yung ownership ng Diyos dun sa area na yun ng ating buhay. Now, si Moses, when he started to step on that place, when he removed his sandals, he stepped into his place of surrendering. He surrendered yung mga past failures niya. He surrendered yung mga takot sa puso niya. He surrendered yung ownership, yung control ng buhay niya. Kasi nga, during that time, puno-puno siya ng takot. Paano niya ililid yung napakaraming tao na yon na napakatitigas ang ulo? Punong-puno siya ng pangamba kung sila ba ay makakarating doon sa promised land. Pero that time, alam niyo po, si Moses, he surrender, hindi lang yung kanyang past failures, yung mga pagkakamali niya doon sa nakaraang buhay niya. Sinusurrender din niya that time sa Diyos yung control doon sa kanyang sitwasyon. Sinusurrender din niya sa Diyos yung control, yung pagmamay-ari doon sa kanyang mission ng buhay niya. What does it mean? When was the last time you surrender yung mga past failures sa relationship mo? Kasi nga, baka may repetition na, may cycle na ng failures sa relationship mo, hindi mo pa napapansin kasi ang kulang pala. Akala mo, pumasok ka na sa bagong relasyon, akala mo, okay ka na, pero nagkaroon uli ng repetition dun sa pagkasira, pag-fail ng relationship mo, simply because hindi mo pala naisuko sa Panginoon yung mga past failures sa relationship mo. Baka mamaya, kasi ninyo,
When was the last time you surrender yung takot mo doon sa relationship mo? Na kaya pala hindi nag-work kasi punong-puno ka ng takot. Kaya pala hindi siya nag-work kasi nga takot ka doon sa nangyari sa nakaraan. And when was the last time you surrender yung control sa relationship mo? At pagdating doon sa pangarap, when was the last time you surrender yung mga past failures mo sa pangarap mo? Sino po dito, by the way, may mga nabigo ng pangarap sa buhay? Totoo po ba? Hindi naman lahat ng ginusto natin, pinangarap natin, natupad eh. Totoo po ba yan? And at the same time, sino hanggang ngayon, may gusto pang tuparin pangarap mula sa Diyos? Alam niyo po, kaya nga napaka-importante na ma-evaluate natin, when was the last time you surrender yung mga past failure mo sa iyong pangarap? Kasi nga, baka hindi mo napapansin, may cycle na, may repetition na ng failures sa mga pangarap mo simply because hindi mo pa pala na isusuko sa Panginoon yung nakaraang pagkabigo mo sa mga pangarap mo. And when was the last time you surrender yung takot mo sa pangarap mo? When was the last time you surrender to the Lord yung control sa pangarap mo? Kasi baka nabigo ka lang before, ni hindi mo man lang na-surrender yung failures mo dun sa nakaraang pangarap mo. Ni hindi mo man lang na-surrender sa Panginoon yung takot mo ngayon sa pangarap mo. Ni hindi mo man lang na-surrender pa sa Panginoon yung control sa pangarap mo. At pagdating sa finances, when was the last time you surrender yung failures mo sa finances mo? Sino po aminado? Maraming mga nakaraang failures sa paghahandle ng finances sa buhay. Totoo ba yan? Marami tayong mga naging pagkakamali eh. Marami tayong nagawa na naghatid sa atin sa kabiguan sa paghahandle ng ating finances. Pero ang tanong, naisuko mo ba sa Diyos yung failures mo sa paghahandle ng finances? When was the last time you surrender yung fear mo sa finances mo? And when was the last time you surrender yung control sa finances mo? Kasi nga, baka nagkakaroon na ng repetition doon sa mga failures natin sa nakaraan, hindi natin napapansin na ang problema pala, hindi natin na isusurrender to sa Panginoon. Alam niyo po, ano tinuturo nito sa atin? Tandaan niyo po, hindi ka lang tinawag ni Lord para makakilala sa Kanya. Hindi ka lang tinawag ng Diyos para maging malapit sa Kanya. You are called to be at the holy place to you, or He called you. More than to be at the holy place, He called you to surrender. I-surrender yung relasyon na matagal mong inakala na ikaw yung may-ari, yung marriage na akala mo ikaw yung may-ari, yung pangarap na akala mo ikaw yung may-ari, yung finances na akala mo ikaw yung may-ari. Alam niyo po, maraming pagkakataon sa buhay natin, akala natin talaga tayo yung may-ari. Totoo po ba yun? Akala natin tayo talaga yung may control eh. Kaya nga, nabigo tayong isurrender to sa Panginoon eh. Now, tingnan natin. Ano ba ang kahalagahan ng pagsusuko ng iba't ibang areas ng ating buhay sa Panginoon? Especially yung mga nabanggit natin. Yung relationship na meron tayo, yung mga pangarap, yung finances na meron tayo. How important an act of surrender to God? Alam niyo po, una, when you surrender your relationship to God, you acknowledge the ownership of God towards your relationship. Sino pa naniniwala? Isa sa mga pinakamagandang magagawa mo sa relasyon mo, yung isuko ito sa Panginoon. Totoo ba yan? Kung meron ka mang pinakamagandang magagawa, unang-una, yung isuko mo ito sa Panginoon. Kasi nga, pag natutunan mong isuko ang relasyon mo sa Diyos, kinikilala mo na hindi ikaw, kundi ang Diyos ang may-ari ng relasyon na yan. What does it mean? Una, since God is the owner of your relationship, it should never be tainted by infidelity.
Sino po naniniwala? Pag malinaw sa isa't isa na handa nyo o na hindi nyo pag-aari, kundi pag-aari ng Diyos ang relasyon na meron kayo, hindi nyo naman dudumihan yung relasyon na yan. Totoo po ba yan? Yung mga taong dinumihan yung kanilang relasyon, ito yung hindi nila naisukos sa Panginoon at hindi naging malinaw sa kanila na ang totoong may-ari ng relasyon na yan ay ang Diyos. Alam niyo po, yung marriage na meron ka, yung relationship na meron ka, ang totoong may-ari niyan, ang Diyos. Kaya nga dapat sinusuko natin yon. Kasi pag sinuko mo yan sa Panginoon, malinaw sa iyo na hindi mo dapat dinudumihan yung relasyon na yan. Now, ang tanong, ano ba yung iba't ibang uri ng infidelity? Kasi nga, baka meron ka ng ginagawa na pagtataksil o isang muka ng infidelity, hindi mo pa alam na nagtataksil ka na pala sa relasyon mo. Unang-una, yung tinatawag nating physical infidelity. Nakapaloob dito, yung sexual with someone outside your relationship with or without emotional bond. Ito yung klase ng relasyon na ilalabas mo lang yung init mo kahit hindi mo naman talaga mahal ang isang tao. Ito yung mga one night stand, ito yung mga workmate affair na nakasama lang yung katrabaho, nagkaroon na ng sexual affair sa isang tao. So isang muka ng infidelity, yung physical infidelity. Ikalawa, yung emotional infidelity. Sharing deep intimacy, secrets, yung emotional closeness with someone else. At madalas, ito yung nagkikreate ng bond o ng lapit, rivaling dun sa totoong relasyon niya. Ito yung point na yung hindi mo dapat nilalabas, sinasabi sa kanya, sinasabi mo dun sa opposite sex. Ito yung mga bagay na dapat sa inyong mag-asawa lang, pero sinasabi mo sa kanya. So, isang uri ng infidelity, yung tinatawag nating emotional infidelity. Another thing, yung tinatawag nating digital and cyber infidelity. Ito yung cyber affair, intimate online chat. Yung may ka-chat ka pero ayaw na ayaw mong ipakita sa asawa mo o sa boyfriend mo o sa girlfriend mo. Ito yung klase ng pagchat-chat na dapat ang nagchat-chat lang mag-asawa o may relasyon. Ikatlo, another thing, visual infidelity. Yung secretly viewing pornography. Yung sikreto kang nanonood ng mga pornography films. At yung huli, opportunistic infidelity. Ito yung klase na infidelity na kahit mahal mo pa yung isang tao, pero mas binibigyan pansin mo yung iba. Barkada, kaibigan, o ibang bagay. Ang tawag doon, opportunistic infidelity. So, iba't ibang mukha ng pagtataksil, pero sa kabuuan, nadudumihan pa rin ang relasyon na hindi dapat madumihan. Now, kung meron mang matibay na panlaban dito, alam niyo po, acknowledge God's ownership to your relationship. Yun lang yung magiging panlaban mo na maging malinaw sa iyo, hindi sa amin to, sa Diyos yung relasyon na ito. Ikalawa, since God is the owner of your relationship, God has all the power to protect it. Sino po naniniwala? Kung meron ng pinakamakapag-iingat sa relasyon nyo, walang iba kundi Diyos. Totoo po ba yan? Kung meron ng pinakamakapagpapanatili, makakapagpanumbalik ng relasyong meron ka, walang iba kundi Diyos. What does it mean? Pwedeng dumaan sa pagsubok ang relasyon mo, pero dahil Diyos ang may-ari ng relasyon mo, hindi magkukulang ng covering ang Diyos sa relasyon mo. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Bagamat hindi perpekto ang mga relasyon na meron tayo, pwedeng dumaan sa mga pagsubok, pero kung malinaw sa iyo, ang Diyos ang may-ari nito, yung covering nito, mananatili mula sa Diyos.
Pwedeng dumating sa punto na akala mo wala ng pag-asa para relasyon mo, pero dahil Diyos ang may-ari ng relasyon mo, hindi magkukulang ng restoring power ang Diyos sa relasyon mo. Ganun kaimportante ang pagsusuko ng relasyon sa Diyos. Kaya nga doon sa mga mag-asawa, doon sa mga nagsisimulang bumuo ng relasyon, kahit na mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang kayo, dapat sinusuko nyo na ito sa Panginoon. Para umpisa pa lang, nandun na yung covering ng Panginoon. Yung hindi talaga kayo matetempt na dumihan yung relasyon na yan. Kasi nga, may covering ng Panginoon. So another thing, bakit nga ba napaka-importante ang pagsusuko ng iba't ibang mga area sa ating buhay sa Panginoon? Ikalawa, when you surrender your dreams to God, you acknowledge the control of God towards your dream. Sino po naniniwala? Pinakamagandang magagawa mo sa pangarap mo, isuko ito sa Panginoon. Sino po rito hanggang ngayon nangangarap pa sa buhay? Marami pang gustong tuparin sa buhay. Hindi man sa sarili, kundi sa mga mahal niya sa buhay. Alam niyo po, bakit pinakamagandang magagawa mo isuko ang pangarap mo sa Diyos? Una, since God is in control of your dreams, no matter how far it would take, one day, you will step into your dreams. Alam niyo po, kahit gaano pa kalayo tatakbuhin mo para sa pangarap mo, yung magkaroon ka ng bagong bahay, kahit gaano pa kalayo ang tatakbuhin mo para magkaroon ka ng bagong sasakyan, magkaroon ka ng maayos na pamilya, sariling business. Alam niyo po, tandaan niyo, isang araw tatapakan mo yung mga pangarap na yan. Why? Maniwala ka, when God is in control of your dreams, hindi siya malilimitahan ng distance para abutin yung mga pangarap mo. Kahit gaano pa kalayo yung takbuhin na yan, hindi siya kayang limitahan ng distance. And when God is in control of your dreams, hindi siya malilimitahan ng panahon na kahit parang ang tagal-tagal na, akala mo hindi na darating, hindi na mangyayari, pero dahil ang Diyos ang may control ng pangarap na yan, mangyayari pa rin yan. By the way, sino po rito? Kahit medyo matagal, naranasan mo yung katuparan ng pangarap mula sa Diyos. Sino rito? May mga tinupad ng pangarap ang Diyos. Kahit medyo matagal, pero tinupad na ng Diyos. Yung akala mo, hindi ka magkakabahay, pero binigyan ka ngayon ng Diyos, hindi lang ng isa, kundi meron pang nakalaan pa pala sa iyo ang Diyos. Yung pangarap mo lang dati magkaroon ng sariling lupa, pero hindi lang isang lupa yung binigay ng Diyos, kundi marami pang lupa. Alam niyo po, ito yung pinapakita sa atin ng Panginoon. When God is in control of your dreams, He cannot be limited. He cannot be stopped by distance, by time, and even ng limitations. Hindi siya kayang limitahan ng kakulangan. Maaaring ang tingin mo sa sarili mo, kulang ka. Pero tandaan mo, hanggat ang Diyos may control ng pangarap mo, hindi ka malilimitahan o ang Diyos ng kakulangan na meron ka. Hindi siya malilimitahan ng panahon para abutin ang pangarap mo. Ikalawa, since God is in control of your dreams, no matter how impossible it is, one day, it will become possible. Sino po aminado? May mga moments sa buhay mo na tingin mo parang imposible nang mangyari yung mga pangarap mo. Sino po rito na experience na yon? Naramdaman niya na parang imposible nang maabot yung pangarap niya. Yung pangarap niya mapagtapos yung mga anak niya, pero ngayon, tapos na yung mga anak niya. Yung pangarap niya na magkaroon ng bahay, na akala niya hindi magkakatotoo, pero ngayon, hindi lang isa kundi sobra pa sa isa yung binigay na bahay ng Panginoon. Yung pangarap niya na magkaroon ng maayos na paglilingkod, hindi lang tinupad ng Panginoon, kundi higit pa doon sa pangarap niya, ang tinupad ng Panginoon. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Alam niyo po, maniwala ka, when God is in control of your dreams, possibilities will become a normal thing in your journey. Pag ang Diyos ang may control ng mga pangarap mo, yung mga posibleng bagay, magiging normal na bagay sa buhay mo. When God is in control of your dreams, possibilities will become a routine to your dreams.
And when God is in control of your dreams, possibilities will become a favor of God to your journey. Maniwala ka. Pag ang Diyos ang may control ng mga pangarap mo, yung possibilities magiging normal lang sa buhay mo. Yung possibilities magiging routine na lang sa buhay mo. And at the same time, yung possibilities magiging favor na lang ng Diyos sa buhay mo. And another thing, bakit napaka-importante ang pagsusuko ng pangarap sa Diyos? When you surrender your finances to God, you acknowledge that territory belongs to God. Sino po naniniwala? Again, kung meron mang pinakamagandang magagawa ka, lalo na sa aspeto ng finances mo, isuko ito sa Panginoon. By the way, sino po rito naranasan niya yung walang-wala na? Yung hindi naranasan yon? Yung kahit na 20 pesos walang natira sa pera mo, sa bulsa mo. Sino rito na-experience yun? Yung hindi mo alam kung saan ka kukuha ng iluluto o isasaing mamaya. Alam niyo po, isa sa mga pinakamahirap karanasan sa buhay, yung mawala ng pera. Totoo po ba yan? Lalo na yung dating marami kang pera, pinakamahirap na karanasan yung biglang mawalan ka ng pera. And at the same time, kahit naman yung matagal kang walang pera, mahirap din eh. Totoo po ba yan? Alam niyo, ano tinuturo dito ng Panginoon? Since your finances belong to God's territory, no weapon of the enemy can put down your finances. Ganun ka-importante na sinusuko natin sa Diyos yung finances natin. Kasi nga, pag malinaw sa iyo na ang Diyos ang may-ari ng finances na yan, walang magagawa ang kaaway para ibagsak yung finances mo. Alam niyo po, maniwala ka. Dahil belong to God's territory, yung finances mo, walang sumpa ng kahirapan ang mag-i-stay sa pamilya mo. Dahil belong to God's territory, yung finances na meron ka, maniwala ka, walang mag-i-stay na sumpa ng kakulangan sa pamilya mo. At dahil belong to God's territory, yung finances na meron ka, walang mag-i-stay na sumpa ng kawalan, ng kakapusan, ng kahirapan sa pamilya mo. Pag sinabing belong to God's territory, it means kahit anong pilit ng kakapusan na mag-stay sa buhay mo, sa pamilya mo, hindi siya makakapag-stay kasi nga, he cannot belong to God's territory. Sino naniniwala? Walang puwang sa lugar ng Diyos ang kakapusan. Totoo ba yan? Ang kahirapan. Kaya nga dapat malinaw sa atin yon eh. Pag sinabing belong to God's territory, it means kahit anong pilit mag-stay ng kawalan sa pamilya mo, aalis at aalis ito because they don't belong to God's territory. Dapat malinaw sa iyo yun. Kung hindi pa malinaw sa iyo before, dapat ngayon malinaw na sa iyo. Na yung finances na meron ka, pag ang Diyos ang may control, kahit anong sumpa ng kakulangan, ng kahirapan, ng kawalan, hindi mag-i-stay sa pamilya mo. Ganon ka-importante ang pagsusuko. The invitation that God gave to Moses is the same invitation He's giving you today. Maniwala ka. Yung imbitasyon ng Diyos na sinabi niya kay Moses, sabi niya, hubarin mo yung sandalyas mo. This morning is the same invitation God is giving you. Kasi nga, kahit hindi mo naman sabihin, merong mga bagay sa buhay mo na kailangan mo naman talagang isuko eh. Maaaring hindi yung relasyon mo, pero yung pangarap mo. Maaaring hindi yung pangarap mo, pero yung finances mo. Kaya nga this morning, maniwala ka, the invitation that God gave to Moses, this is also the same invitation God is giving you.
Sabi ng Panginoon, take off your sandals. Surrender. Maaaring, tandaan niyo po, pagdating sa relasyon mo, maaaring hindi ka kulang ng pag-ibig eh. Baka kulang ka lang ng pagsusuko. Especially doon sa mga past failures mo. Kaya hanggang ngayon, struggle ka sa relationship mo. At pagdating doon sa pangarap mo, maaaring hindi ka naman kulang ng courage eh. Ng sipag. Pero kulang ka lang ng pagsusuko. Kaya hanggang ngayon, struggle ka sa pangarap mo. At maaaring hindi ka naman kulang ng skills pagdating sa pera. Magaling kang humawak. Baka kulang ka lang ng pagsusuko. Kaya hanggang ngayon, yung mga past failures mo sa finances, parang nabubuhay uli. Pabalik-balik lang. So again, church, the same invitation God is giving you today, the same invitation He gave to Moses. Sino po naniniwala? Di pa naman huli ang lahat eh. Totoo ba yan? Sa relationship mo, kaya ka pa naman bigyan ng Diyos ng maayos na relasyon eh. Sino po naniniwala? Kaya pa namang tuparin ng Diyos yung pangarap mo eh. At sino po naniniwala? Kaya pa namang ayusin ng Diyos yung finances mo. Alam niyo po, again, minsan ang kulang lang natin, isuko pala sa Panginoon to. Especially, yung mga past failures natin. Kahit sino pa yung may kasalanan, kahit ibang tao, kahit ikaw, what important is, kaya mong isuko ngayon sa Panginoon.